Sa mga bulong-bulungan sa bawat kanto ng Murim, kumakalat ang balita tungkol sa isang mapa, itinuturo nito ang bundok Hayang, kung saan nakatago ang sining ng pakikipaglaban ng pinakadakilang Celestial Chi Master. Ang bawat gaaman sa kapangyarihan ay nag-aabang, habang ang huni ng isang itim na uwak sa himpapawid ay tila nagbababala, ang tahimik na mundo ay malapit ng mabulabog. Isang nakabibinging pagsabog ang nagmula sa aking kinatatayuan. Naramdaman ko ang pagyanig ng bundok kasabay ng paglitaw ng nakasisilaw na liwanag. Sa gitna ng makapal na alikabok at usok, humakbang ako palabas ng madilim na kuwebang naging kulungan ko sa mahabang panahon. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking espada, ang kumikinang nitong talim ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aking madilim na anyo. Huminga ako ng malalim, malaya na ako, bulong ko sa sarili. Seryoso ang aking tingin sa abot tanaw. May kailangan akong tapusin, tunungala ako sa langit. Asul pa rin pala ito, katulad ng huling beses na nakita ko ito noong bata pa ako. Isang pait ng nostalgia ang humaplo sa akin. Sino nga ba ako bago ang impyernong ito? Malabo ang lahat, maliban sa isang mithiin paghihiganti. Naalala ko ang malamig na mata ng matandang iyon. 10 taong gulang pa lamang ako noon, isa sa 100 batang pananggapkuan ng dakilang tadhana. Pagkalipas ng 10 taon, kailangan ninyong iligtas ang mundo, wika ng Celestial Chi Master. Ang kanyang mga utos ay batas, at kaming mga bata ay walang nagawa kundi sumunod sa kanyang malalamig na titig. Nagsimula ang lahat sa paghinga, ang pagsipsip ng celestial at terrestrial na enerhiya. 3 taon kaming nagpakadalubhasa sa Free Power Sword Art. Sabi ng Master, magiging mga martial god kami. Pinaasa niya kami. Ipinasok kami sa isang pinto upang di umano'y magsanay ng malaya, ngunit ang tumambad sa amin ay isang bitag. Ang kuweba ay hindi santuwaryo, ito ay isang lisyang espasyo na puno ng nakamamatay na hamog at baluktot na enerhiya. Ang matanda ay hindi guro, siya ay isang demonyo. Hindi ko malilimutan ang unang pagsugod ng mga halimaw, mga kalansay, demonyong hayop, at ang higanting ahas na tila galing sa pusod ng impyerno. Kunin niyo ang inyong mga espada, sigaw ng isa sa mga kasama ko. Hindi ako nag-atubili. Araw-araw ay naging bangungot ng pagpatay para lamang mabuhay. Isa-isang naligas ang aking mga kaibigan. Sa huli, ako na lang ang natira. Nakita ko ang huling kaibigang nagagaw buhay. Mabuhay ka, anuman ang mangyari, pakiusap niya. Narating ko ang isang mataong lungsod. Ang ingay at gulo ng mga tao ay bago sa aking pandinig. Pumasok ako sa isang taberna, bitbit ang aking espada na walang kaluban. Naramdaman ko ang mga titig ng mga tao, lalo na ang isang grupo ng mga aristokrates sa gilid. Isang babaeng nagngangalang Josiolion at ang kanyang kapatid na si Joey ang tila kanina pa nagmamasid sa akin. Narinig ko ang bulungan nila tungkol sa kakaiba kong aura at sa kalidad ng aking sandata, ngunit wala akong pakialam. Gutom na ako, inilapag sa harap ko ang isang mangkok ng noodles. Natigilan ako, gaano na ba katagal mula nang makakita ako ng tunay na pagkain? Sa unang subo, tila bumalik ang lasa ng buhay sa aking dila. Kay sarap, ngunit ang kasarapan ay napalitan ng gulat ng hingi ng waiter ang bayad. 5 pon, aniya, napakurap ako, wala akong pera, sa loob ng kuwebang iyon, walang halaga ang salapi. Nagalit ang waiter at nagsabing ang aking espada ang aking ibayad. Hindi mo ito pwedeng kunin, mariin kong sabi. Ang espadang ito ay hindi lang bakal, ito ang buhay ng aking kaibigan. Sumigaw ang waiter at dahil sa nangyari ang ibang customer ay nabakling ang tingin sa amin. Bago pa man mauwi sa gulo, isang malambot na tinig ang namagitan. Si Siolion, binayaran niya ang aking kinain at pinakalma ang sitwasyon. Nagkatinginan kami, may kakaiba sa kanyang ngiti. Hindi ko alam kung paano magpasalamat, nakalimutan ko na kung paano makipagkapwa-tao. Tumalikod ako at lumabas ng taberna nang walang imik. Narinig ko pa ang pagsabi ni Join na wala raw akong utang na loob, ngunit hindi ko na sila nilingan. Habang naglalakad palayo si Hayangwo, hindi maalis ni Solyon ang tingin sa kanya, alam ng dalaga na ang sandatang dala ng lalaki ay isang tanyag na espada na maaaring pag-interesa ng iba, lalo na't wala itong kaluban. Nagpa siya si Solyon na sundan ng misteryosong lalaki, samantala, ilang kanto ang layo, bahagyang napangiti si Hayangwo habang naglalakad, sa loob-loob niya, may kaunting pagsisisi siyang naramdaman, dahil sa pagbayad ni Joe Solyon ng kinain niya sana ay nagapasalamat man lang siya. Habang naglalakad ako sa labas, hindi ko batid ang ingay sa loob ng Drunken Clouds Pavilion. Doon, nagtitipon ang mga mandirigma ng Murim Alliance. Ramdam ang kaba at excitement sa kanilang mga boses dahil sa balitang ang pinuno mismo ng alyansa ang kikilos. Nabanggit ng matandang si Sima ang pangalang nagpapakulo ng dugo ko, si Qian Giha. Ayon sa kanila, siya ang pinakadakilang, eccentric, na may sining ng lightning shadow blade. Pinag-uusapan nila ang alamat, kung paano niya ginawang master ang isang lagalag sa loob ng 3 taon, na kalaunan ay naging kaaway ng mundo. Ngayong lumitaw ang mapa ng kanyang mga teknik sa Joe Mansion, ang buong Murim ay parang mga asong nag-aagawan sa buto. Sa isang sulok ng pavilion, nagtatalo ang magkapatid. Pinagbabawalan ni Joey ang kanyang kapatid na babae,
tinawag akong bastos at walang modo ng kanyang kapatid. Pinilit ng dalagang ipagtanggol ako, ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi manahimik ng kampihan ni si Machol ang kanyang kapatid. Mananatili siya sa ilalim ng proteksyon ng alyansa, malayo sa landas na tinatahak ko. Naglalakad ako sa mataong kalye ng Tianga, pinagmamasdan ng buhay na ipinagkait sa akin ng mahabang panahon. Nakikita ko ang dalawang tao na nag-uusap at nagtatawaran. Sa kabilang kanto, isang lalaki ang tumutugtog ng pluta, ang musika ay tila haplos sa pusong pagod. Napatigil ako nang makakita ako ng isang ina na binibilan ng regalo ang kanyang anak. Ang ngiti ng bata, sakit. Bigla kong naalala si Aksegi. Tumakas tayo, Hayong-woo, gawin natin ang lahat ng hindi natin nagawa noon, sabi niya sa akin noon. Gusto niyang bisitahin ko ang ama niya, pero sabi ko, siya dapat ang gumawa noon. Pero sa loob ng madilim na kuwebang iyon, nang sumalakay ang halimaw, hindi ako nakakilos agad. Tumalon si Aksegi sa harap ko. Sinalo niya ang kamatayan na dapat ay para sa akin. Habang naglalaho ang kanyang katawan sa isang maliwanag, naiwan akong mag-isa. 79 na kaibigan ang ibinuwis ang buhay para sa kalayaan ko. Tumangala ako sa buwan at muling nanumpa, Xianggiha, sisingilan kita. Bumalik ako sa tavern, umaasang makikita ko ang dalaga para man lang magpasalamat. Pagsilip ko sa pinto ay nakita ko siya ngunit. Narinig ko ang usap-usapan tungkol sa Mount Haiyang. Mula sa malayo, nakita ko ang isang malaking grupo ng mga mandirigma. Nakita ko siya, ang dalaga, kasama sa hanay. Bakit sila papunta roon? Iyon ang kuwebang kapapanggalingan ko lang. Palihim ko silang sinundan hanggang sa paanan ng bundok, pinapanatili ang distansya habang nagmamasid sa dilim. Habang nagpapahinga ang alyansa, biglang nabasag ang katahimikan. Sumalakay ang mga tauhan ng Green Forest sa pamumuno ng Blood-Eating Demon. Napakabilis ng pangyayari, maging ang mga miyembro ng demonic cult ay tila nakihalo na rin sa gulo. Nakita ko ang pagbagsak ng mga tauhan ng alyansa, ang lupa ay nagsimulang madilig ng dugo. Nag-aagawan sila para sa mapang hindi naman nila lubos na nauunawaan. Nang marinig ko ang pangalan ni Xianggiha mula sa pangungutya ng mga taga-Green Forest, tila may sumabog sa loob ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Binasag ko ang isang dambuhalang bato at buong lakas na inihagis ito sa gitna nila. Lumitaw ako sa gitna ng labanan, ang aking enerhiya ay tila isang whirlwind na nagpatalsak sa lahat ng nakapaligid sa akin. Nabaling ang lahat ng atensyon sa akin. Gulat at takot ang nakita ko sa kanilang mga mata. Malamig akong tumingin sa pinuno ng alyansa. Nasaan si Chien? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pait. Nagpasalamat siya sa pagligtas ko sa kanila, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay tila isang malakas na sampal sa akin. Si Xianggiha ay pumanaw na 10 taon na ang nakararaan. Napatigil ang mundo ko. Patay na. Paano ko sisingilan ng utang na dugo? Kung ang taong dapat magbayad ay matagal nang wala. Nanigas ang buong katawan ko. Parang huminto ang tibok ng puso ko sa narinig na balita. Wala na. Patay na ang Celestial Q-Master. Hindi maaari. Paano ang hustisyang ipinangako ko sa aking mga kaibigan? Paano ang kabayarang dapat niyang pagbayaran para sa mga buhay na ninakaw niya? Ang salitang, wala na, ay paulit-ulit na umalangaw sa isipan ko, tila isang sumpa. Naramdaman ko ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na enerhiya na bumubukal mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang madilim at berdeng aura. Ang Kai Void. Hindi ko na malayang umaapaw na pala ang enerhiyang ito mula sa akin. Nakita ko ang takot at kalituhan sa mga mata ng mga mandirigma ng alyansa. Ramdam ko ang kanilang pangangatog, ang kawalan na dala ng aking chi ay tila humihigop sa kanilang lakas. Tiniis ko ang impyernong lugar na iyon para lamang sa paghihiganti, ngunit ngayon, wala na ang aking target. Naririnig ko ang sigaw ng aking mga kaibigan sa aking alaala, nagmamakaawa ng katarungang tila ipinagkait na ng tadhana. Ayos lang ba kayo? Biglang bumalik ang ulirat ko, napansin ko ang kanilang gulat nang agad na hamupa ang aking aura. Tumingin ako kay Solyon, ang dalagang nagpakita sa akin ng kabutihan. Sa gitna ng aking gulo, isang alaala ang sumagi sa akin, ang aking kaibigan, duguan, iniabot sa akin ang kanyang espada. Mabuhay ka, Hayang-woo, mabuhay ka sa anumang paraan. Kung wala na ang Celestial Master, mayroon pa akong isang misyon, ang hanapin ang kanilang mga pamilya. Iyon ang bagong layunin ko. Ang mga mandirigma ay nakahinga ng maluwag nang mawala ang bigat ng Chi of the Void, ang pinuno ng alyansa ay nanatiling mapagmasid. Tinitimbang ang panganib na dala ng binata, alam niyang sa isang iglap lang ay napatumba nito ang dalawang sekta, mas mabuting manatili siya sa panig natin kaysa maging kaaway, bulong niya sa sarili bago nagpas siyang lapitan ng binata nang may pilit ng ngiti. Lumingon sa akin si Solyon at ang kanyang kasama, nakiusap ang dalaga sa matandang lalaki na isama ko sa kanilang paglalakbay, magtrabaho ka sa aming escort agency, alok ng matanda, agency, tanong ko, napakunot ang noo ko, ano yun, nagtawanan ng ilang mandirigma, tinatawag akong mangmang na taga-bundok. Nang pabulong, ipinaliwanag ni Solyon na ito ay isang negosyo na nagpoprotekta sa mga kalakal at tao. Tinanggap ko ang alok, hindi dahil sa pera,
kundi dahil ito ang paraan para makagalaw ako sa rehiyong ito. Habang nag-uusap ang grupo, dalawang mandirigma ang nakatitig sa asul na aurang nagmumula sa espada ni Hayangwo. Sayang ang sandatang iyan sa kamay ng isang taong bundok. Anya ng isa, nagpalitan sila ng makahulugang ngiti, plano nilang agawin ang espada sa oras na makatuntong sila sa Mount Hengshan. Narating namin ang paanan ng Mount Hengshan, ang paligid dito ay malamig at puno ng misteryo, habang ang iba ay abala sa paghanap ng kuweba para sa secret manual, nanatili akong tahimik, nakikita ko ang kanilang pagkabigo, ni hindi nila makita ang pasukan, hukayin na lang kaya natin, mungkahi ng isa, na agad namang sinalungat ng iba, pumikit ako at nag-concentrate, ramdam ko ang daloy ng enerhiya sa bundok na ito, alam ko kung nasaan ang pasukan, tumakbo ako at buong liksi na umakyat sa matarik na bahagi ng bundok, na tila mga hagdan lamang ang mga bato para sa akin, huminto ako sa harap ng isang tumpok ng mga bato, narito ang pasukan, sabi ko sa kanila nang makarating sila sa itaas. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ng pinuno, dito ako dating nakatira, maikli kong sagot, nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Solyon, habang ang iba ay lalo lang akong minalit, humarap ako sa pinuno at sa kanyang estratehista, wala kayong makikitang mahalaga sa loob, babala ko, ang tanging nandoon ay kadiliman at mga alaala ng mga pumanaw, ngunit hindi sila nakinig, pumasok sila sa kuweba ng may kasabikan, iniwan ako sa labas, lalapitan sana ako ni Solyon nang bigla siyang hatakin ng isang mandirigma, masama ang tingin nito sa akin, siguradong especially iya ka ng Green Forest, at ang espadang yan, ibigay mo sa amin kung gusto mong patunayan na inosente ka, hinawakan ko ng mahigpit ang aking sandata, ang pamilyar na bigat nito ay nagpapaalala sa akin ng aking pangako, inuutusan mo ba akong ibigay ito? Tanong ko sa mahinaong tono, ngunit may talam, kung nakuha mo ang mensahe, ibigay mo na, sigaw niya. Tumingin ako sa kanya ng diretso, ipinagkatiwala ito sa akin ng isang kaibigan, hindi ko ito ibibigay kahit kanino, kahit sa iyo.